Hello mga ka-crypto! Welcome back! Another day, another dollar at work. Lahat ng mga makikita ninyo dito sa mga videos ko na involves work is actually my work. At lahat ng mga makikita nyo na ginagawa namin is that's what we actually do. I'm just showing you all this para naman makilala nyo ako mas maigi na tayo din ay may trabaho na normal. Hindi lang tayo pa-trading at saka hindi lang tayo pa-invest. However, it is very nice to do this not full-time. Well, depende naman sa pinagtatrabahuhan nyo. I think kasi sa amin, sa full-time namin is magtrabaho ka lang ng 4 days at mag-day off ka ng 4 days. Kaya nakabalance ang parang sinasabi nila na work life at crypto life. So may 4 na araw na magtrabaho ka in real work para may makita kang kaunting pera. At syempre may araw ka din na nalaan para sa mga crypto. It's either trading or researching where to invest. Talking about investing, ano ang strategy nyo ngayon na talagang bumagsak tayo sa 20 and below 20? I think did we reach below 20? I think we did. Kasi mga iba dyan, iniisip nila, lagay ako ng lagay ng investment ko, pabagsak naman ng pabagsak. So, wala pong makahula kung saan ang bottom ng bear market. So, there are people that get lucky, pero karamihan sa atin nag-guesswork lang tayo kung saan bang talagang bottom. We can say 20,000 is bottom for BTC. But you never know sa mga negative na news na nakikita natin, gaya na mga ibang company dyan na struggling dahil sa bear market, gaya ng Celsius at 3IC. Sabi pa nga nila mga ibang exchanges nagkakaltas sila ng mga trabahador. So lahat ay affected dito sa bear market na ito, pero ano ang magandang strategy sa panahon na ganito? Para sa akin, yung kung alam nyo yung tinatawag nila na dollar cost averaging, ito ay paglalagay ng investment. It doesn't matter which price it goes, maglagay pa rin ako. Like say for example, this week, naglagay ako ng pera sa mga gusto kong paglagyan. Like sinabi ko naman sa previous video ko, which is popping up above. Kung hindi nyo pa napanood yun, please click on the link, popping up above. So, ganun po ang ginagawa ko, dollar cost averaging. Pag nakalagay ako last week, hindi ko ilalagay lahat yung mga pera ko. At this week or at the end of the week, maglalagay ulit ako. It doesn't matter if the price went up a bit or if the price went down. If the price went down, it's better kasi that means naglagay ako ng investment ko sa lower price. Pero paano naman yung nailagay ko last week na syempre loss na kasi bumagsak na naman? It doesn't really matter kasi alam naman natin na presyo ngayon is lahat bumagsak. Lalo na kung ang project na nilagyan mo is alam mo kung saan mapupunta. Like say for example, let's say BTC. Kung nakalagay ka sa 20,000 tapos bumagsak ito ng 17,000 at maglagay ka ulit, huwag mong isipin yung 20,000 na nailagay mo is loss. Kasi if you're holding that long term, di ba ang nakita natin na at the highest is 60,000. So, it's a possibility na it will go up equal to that or even higher than that. So, ganun po ang dollar cost averaging. Paano naman kung tumaas yung presyo ng Bitcoin? Maglalagay pa rin ba ako? Siyempre, kumbaga nasa 20k tayo ngayon, tapos tumaas ito ng 21, 22, 23, or even 24, 25, maglalagay pa rin ako kasi alam ko or hindi ko pa sabihin na alam ko kasi hindi naman tayo manghuhula. Confident ako, ganun na lang. Confident ako na tataas ulit ang Bitcoin. As a long-term holder, ganun po ang isipan ng mga investors kung alam nila na ang pinag-investan nila ay sigurado na tataas. So, ganun po ang ginagawa ko ngayon, dollar cost averaging. At hindi po ito financial advice. Ang sinasabi ko lang ay yung ginagawa ko at yung na-experience ko, which I've been doing it since last 2017, 2018. So lahat po lang sinasabi ko dito ay hindi financial advice kasi hindi naman po ako financial advisor. Ito ay mga information lamang na gusto ko ma-share sa inyo at aking mga ideas, kuro-kuro at mga experiences. Kung makita nyong useful, that's good for you. Pero like I said, it's not a financial advice. Anyway, paano naman yung mga altcoins? Kasi
pag mag-like ka ng Bitcoin, nakasigurado ka na naka 3x ka na if it will reach another highest, which is 60k. So what's that, 20, 40, 60, what's that, 2x, 3x? So baka maka 3x lang ako. Paano naman kung yung mas magandang gain ang lalagyan ko? So mag-like ka sa altcoins. May mga blue chips na altcoins, which is Ethereum. If that falls below 1,000, I don't know how far it will go, maybe 700. Pero pag nasa 700 yan, I think Bitcoin will be a lot lower. Anyway, I think karamihan sa atin is naghahanap yung mas maraming gains. Siyempre, pag mas maraming gains, pag bull market, siyempre mas masaya, di ba? Ang problema lang doon, mas risky. So you have to balance your risk or manage your risk. Sa mga nilagyan ko ng altcoins, yung mga sinasabi ko na buy swap, ape swap, at yung XCAD. I'm still doing dollar cost averaging on that, pero more cautious ako dyan kasi hindi natin alam, lalo na kung naka-stake yung mga tokens ninyo, like what I said on the last video, na kung matatagal na itong bear market natin ito, hindi natin alam ang puhunan o kapital ng mga company na yan, baka sila ay mabagsak at mawala sila or they will sell their tokens na hinihold nila just to pay their overheads. That is why I said manage your risk, kasi you have to do your research, make sure na yung project na nilalagyan mo is medyo matatag, at don't put everything that you need. Like say if you are saving for something that you really need to get at nakuha mo na yung pera na yon, by all means go get it, lalo na kung mga things na kailangan talaga, para hindi naman sa pag ininvest mo sa crypto tapos hindi pa ito umaangat. Ang problema pag ito ay bumagsak tapos talagang kailangan mo nang yung pera at gusto mong hugutin, siyempre talo ka. Yun ang problema sa mga ibang investors. Inilagay nila yung pera nila kasi they're hoping na within a month na kailangan na nila is tumaas na ang presyo or value ng token na nilagyan nila. Pero sometimes it doesn't happen that way. Sometimes it will keep on going sideways, or worst, it keeps going down. So when kailangan mo na yung pera at talagang bumagsak yung token na nilagyan mo, mapilitan kang ibenta kasi kailangan mo na yung pera eh. So yun, you are selling at a loss, lalo na kung bumagsak ito ng 50%, tapos kailangan mo na talaga yung 10,000 mo or 1,000 mo, nahati na. So naglagay ka ng 1,000 o 500 na. Tapos sabi mo, kailangan ko yung pera kaya hugutin ko na lang. Kahit na half, at least meron akong pambayad sa kukunin ko. O dagdagan ko na lang para may makuha ko yung kukunin ko. So pag kinuha mo yon, siyempre wala ka ng investment doon. Ang masakit doon. Tapos pag kinuha mo at pagkatapos mong nakuha, biglang tumaas yung presyo, nag-gain ito ng 300%. O di ba masakit yon? Kaya mas maganda na lang kung ang ilagay ninyo ay yung talagang hindi nyo kailangan muna, o yung what we always say, always put something that you can afford to lose. Yung talagang pera na kung mawala man, walang problema sa'yo. Kasi pag inalagay mo doon tapos bumagsak yung presyo, you can wait a lot longer bago mo kunin ulit. So ganun po ang magandang strategy in my honest opinion. So kung kayo po ay investors at kayo po ay sumusubaybay sa akin, makikita nyo naman lahat yung mga nilalagyan natin at inilalagay ko kung minsan. So that's what I'm doing at the moment, dollar cost averaging. At syempre, always invest what you can afford to lose. Meron lang akong isingit dito kasi tinatanong mga ibang ka-crypto natin dyan eh. I don't think it's just only one person or two or three, kasi marami akong nakukuhang questions regarding kung meron akong group chat para sa free signals. Pasensya na po, wala po akong mga free signals. Ako po ay nakasali sa mga ibang paid groups which you are learning how to trade. Unfortunately, hindi naman sila nagbibigay ng signals. Nagbibigay lang sila kung ano ang magandang coin or token na trading, or which one is maganda ang volume, maganda ang movement, at maganda ang sitwasyon ng takbo ng coin na iyon o ang pattern niya.
it will close to breaking resistance or support. At yun lang ang ibibigay sa amin, and then we do our own analysis, and then we will make a call kung i-trading ko yung token na yon. It helps kasi mabawasan ang gagawin mong research, kasi mga ibang kasamahan mo na-research na nila at nakita nila na maganda. At yun po ang group chat na nasalihan ko. Yung mga free signals kasi, mahirap kasi yun minsan lalo na yung mga talagang nagbibigay ng mga signals na ibibigay nila kung saan ka papasok o saan ka mag-take profit or something like that. I think there are some groups like that, lalo na yung mga pump and dump group. Unfortunately, wala po tayong ganon at hindi po ako nasali sa mga ganon. Actually, I am on one. I think a Qcoin pump and dump group. I think na nandun pa rin ako, kaya lang I haven't been looking at their posts kung ano ang pinapump nila or ano ang mga tokens. Every now and then meron akong makita sa Telegram, kaya lang I wasn't paying attention too much. So pasensya na po, wala po tayong free signals group chat. Maybe kung marami tayo at saka medyo marunong tayong mag-TI, technical analysis, maybe gawa tayo ng group chat natin para makumpara natin yung mga TI natin. At kung lahat tayo ay mag-share ng mga technical analysis natin, it will help us lessen the burden, ika nga, kasi may naka-research na para sa iyo. Anyway, yan lang po ang masasabi ko ngayon. It was just regarding about my strategy on investing. Always remember yung word na dollar cost averaging at saka investing what you can afford to lose. Invest mo yung pera lang na hindi mo talaga muna kailangan ngayon. That's it for me mga ka-crypto. I hope you like my strategy. And if you like the videos that I'm putting out, could you please just click on the like button at saka click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. So hanggang dito na lang po muna mga ka-crypto. Until next time.